depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Bakit sobrang ganda na mabigo ang ex mo sa breakup na to? Kasi kapag nabigo siya sa breakup nito, kapag hindi siya nanalo sa breakup na to, automatic yung satisfaction at kasiyahan mararamdaman mo. Makakalaya ka from that validation mula sa ex mo at magkakaroon ka ng kalayaan and freedom overall. Kapag hindi ka na nagparamdam, doon mabibigo ang ex mo sa'yo. Kasi isa sa mga pagkakataon na masarap makaganti sa ex is kapag, alam mo yun, isang hit lang naman para makaganti ka sa ex eh. Pero naririto ang mga bagay na kailangan mong i-expect kung paano ito gagawin. Ganito kasi yan. Habang nagpaparamdam ka, hindi ka niya hahanapin. Habang nandyan ka, mananatili siyang kampante. Pero, ayan lalagyan ko na salitang pero, pag tumigil ka na, doon na siya magsisimulang mabigo. So, the failure is felt when expected access is suddenly removed. Kapag tinanggal na yung nakasanayan niyang access, doon na magsisimula yung failure. Bakit kailangan mabigo, mag-fail ang ex mo sa breakup na to? Kasi kapag nag-failed at nabigo ang ex mo sa breakup na to, kapag siya ang nasaktan mo sa dulo, kapag ikaw ang nanalo, magiging malungkot siya, magiging masaya ka, at marirealize niya lahat ng pagkakamali niya. Na higit pa sa balikan, ang sarap ng feeling kapag ang sarap, sobrang sarap ng pakiramdam kapag ang ex mo nagsisi. Isa yan sa mga pinaka masarap na pakiramdam. So, bakit hindi ka niya pinapansin nung nagpaparamdam ka? Probably because of the predictable presence. Alam niyang nagchat ka, alam niyang babalik ka, walang uncertainty. Result, nawawalan ng urgency. Pangalawa, syempre, emotional safety net. May fallback siya sa'yo. Meron siyang constant attention na nakukuha sa'yo. Hindi niya kailangan mag-effort kasi nga nag-e-effort ka na. Para saan pa yung effort niya kung nag-e-effort ka na? Pangatlo, power imbalance. Since ikaw yung nag-i-initiate, ikaw yung naghihintay, nag-i-initiate ka, natural, magre-relax siya. Kapag naghihintay ka, natural, alam niya sa sarili niyang siya yung may control. Kasi nga, ikaw ang naghihintay, ikaw yung nagre-react sa mga kilos niya. Ngayon, ano ang mangyayari kapag tumigil ka? Siyempre, gaya ng parati at palagi kong sinasabi, pattern disruption. Biglang mawawala yung chat mo, update mo, presence mo, scarcity effect. Mawawala yung access mo, tumataas ang value mo kapag hindi ka na ganun kadaling i-access, nagkakaroon na ng curiosity from your ex. Pangatlo, siyempre, ego hit. Bakit hindi na siya nagpaparamdam? Probably nasasaktan ng expectation niya. At pang-apat, bakit siya mabibigo? Kasi mawawalan siya ng full control. Sanay kasi siyang laging ikaw ang lumalapit. Ngayon, siya na ang walang hawak sa sitwasyon. Hindi na niya hawak ang leg mo. Hindi na niya alam ang gagawin niya ngayon. At since nawalan na siya ng access, hindi ka na reachable, hindi ka na madaling kausapin, hindi ka na available tulad ng dati. So magkakaroon niya ng failed assumption kasi akala niya babalik ka, akala niya maghihintay ka, akala niya mananatili ka. At nung hindi nangyari yon, doon na nagsimula magkanda leche-leche ang utak niya dahil biglang nagkaroon siya ng failure. Sigurado, makakaramdam yan ng disappointment at pagkabigo kapag nakita niyang wala kang pakialam. Yan yung dapat mong gawin. Kung gusto mo magpumiglas at magsisi ang ex mo, ipakita mo yung pinaka-failure na pwede niya maranasan. So, para sign na maramdaman niya ang pagkabigo, probably biglang magre-reach out, mangangamusta yan. Yan yung mga senyales eh. Pero here's my critical warning. Kung tumigil ka na nga, pero umaasa ka pa rin, nagche-check ka pa rin sa social media na naghihintay ka pa rin internally, hindi ka makakamove on ng buo. Kailangan mo ng real detachment. Kumbaga, hindi lang puro strategy. Kailangan makatotohanan din
na hindi ka na talaga magpaparamdam. Alam ko, masakit to kasi gusto nyo talaga ng malupit na strategy to get your ex back. Pero alam nyo ba, minsan hindi strategy ang sagot. Minsan hindi technique ang kasagutan para mabalik si ex. Minsan ang kasagutan lang, huwag ka nang magparamdam. Huwag kang magpaalala. Maging confident ka sa sarili mo dahil kapag nagpaparamdam ka, magiging kampante siya. Pero pag tumigil ka, magigising din yan. Sa sandaling hindi ka na niya ma-reach out, makausap tulad ng dati, doon niya na mararamdaman yung tunay na pagkabigo. It's really, really disappointing on your ex's side. At isa sa mga pinakamasarap gawin is syempre, yung, alam mo yun yung punto, yung mabigo siya, yung masaktan siya, yung mag-failed siya after this breakup, na lahat ng kayabangan niya is kainin niya sa dulo. Diba? Ngayon, kung nai-inspire ka sa mga teachings na ganito, like mo naman yung video. Kahit like lang, kahit huwag na subscribe. Basta may like, okay na ako dyan. Malaking tulong na yan, maniwala kayo, promise. Anyways, balik tayo sa topic. Bakit ba kapag hindi ka nagpaparamdam, mas effective kumpara sa nagpaparamdam ka? Wala eh. Ewan ko, ganun siya nag-work eh. The more na easy to get ka, the more easy to dump ka. Pero kapag naging hard ka, naging valuable ka, you stayed independent, hindi mo man maintindihan kung bakit ito effective. Pero imagine almost 600, 700 videos na yata yung na-upload ko dito sa YouTube. Hindi pa rin nagbabago ang tema ng turo ko. Kasi nakikita kong laging effective. Na kapag hindi ka nagpaparamdam, doon sila lalapit at doon sila mabibigo. Well, hindi sa lahat ng oras, strategy ang kailangan to get your ex back. Pero sa mga oras naman na kailangan mo naman ng strategy, okay, give us a message dito sa Facebook page namin, legit account yan, Philippine Dating Coach for one-on-one coaching, private coaching session. Thanks for watching.